Hi mga labs! Tara, samahan niyo ako. First time ko magpapasyakin. Or in English, car inspection. Dahil nga sa kabisihan ng inyong nanay, hindi ko naalala na mapapasok na pala yung aking syakin. Kaya ito kumuha ko requirements. So, ngayon punta ako sa City Hall para manghiram, para pwede kong i-drive tong aking sasakyan. So, ayan. Busy tayo ngayon, busy. At dahil nga paso ng aking sasakyan bukas, kailangan ko nang manghiram ng plate number dito sa City Hall. Dahil sa sobrang strict ng Japan, bawal kang mag-drive kapag wala kang sasakyan. Ganon. So, ito na. The next day, pumasok muna ako sa trabaho. Dala-dala ko lang yung plaka kasi hindi ko alam paano ikabit. Well, ibabalik ko naman din agad. So, ngayon, after work, pupunta na ako sa sasakyan. Actually, pwede mong ipagawa sa mga talyer. Yung mga car, mga nagagawa ng kotse dito. Pero dahil sa mas mahal at mas makakamura ko ako mag-aasikaso pero matrabaho, go lang. Kaya tignan nyo kung paano yung pagpaprocess dito ng sasakyan or pag-ano. Kasi every 2 years, pinapasakyan ng kotse. So ngayon, ako ang magsasakyan at ipapakita ko sa inyo. Let's go! So eto nga, dala-dala ko lang yung plaka. Hindi ko na ikabit dahil nga hindi ako marunong. And well, mabilis lang naman ako ngayon dahil wala namang isang araw pag magpapasakyan. Eto nga, paso na nga aking sasakyan. Kaya naman ako nanghiram ng plate number sa City Hall. Dahil nga mga sasakyan dito, pag paso na ang sasakyan mo, bawal mo na itakbo. Ganito talaga dito sa Japan. Para iwas din aberya kung sakali may mangyari man sa akin, hindi pa madagdagan ang aking problema. Pero ang galing, di ba? Pwede manghiram ng plate number dito sa Japan. Pero usually, 1 to 2 days lang talaga. So, eto na, dito na ulit ako dahil kompleto ang aking requirements. Dumiretso na ako, tapos pinagbayad ako ng almost 17,200 yen. Para yun sa inspection, pag-examine ng sasakyan ko, and pati na rin yung certification. After ko magbayad, pumunta na ako dito sa reception ng vehicles inspection. And by the way, kung anong oras pala binigay sa'yo, dapat nandun ka talaga. Kasi pag nakaligtaan ka, balik ka na namang kinabukasan. Dahil nga sa napakadami talaga, almost every day, ang nagpapa-inspect ng sasakyan. Yun din kasi yung sinabi sa akin, no, kumuha ko ng requirements. Kailangan daw on time ako. At tama nga, tignan nyo, napakadami ng pila. Sa dami ba naman ng sasakyan dito sa Japan? Talaga lang sigurong natural to na marami nagpapa-inspect o napapasyakin. Pero in fairness talaga sa mga Japanese, no, talagang sinusunod nila ang kanilang mga rules. No syaken, no car, gano'n. Dito naman sa examination, ayan, may tanto o inspector na tinitignan yung mga ilaw, signal lights, yung kanan tsaka kaliwa, wiper, high beam, then ganun din sa likod. Kung meron kang tail light, meron kang brake light, pati yung signal mong dalawa, kung lahat ba yun ay working. So, ayan, tapos na ako. Sayang, hindi ko na-videohan. So, ayun, kanina, hindi ko ma-videohan. Pagpasok ko doon sa Kensa or yung sa checking ng mga acceleration, ng gulong, natakbo nila ako hanggang 40. 40 yung speed. And then, pagka nakuha na yung speed, stop nila, magbe-brake ka, tapos handbrake na nakapatay. Tapos i-check nila kung gumagana yung handbrake mo, yung brake mo ng normally. Tapos sa last part, i-check nila yung ilalim ng sasakyan mo. Naka-brake ka, tsaka naka-handbrake. Tinitignan nila kung yung gulong naman is aligned. So, pasado naman ako doon. Alam niyo saan ako bumagsak? Hindi naman bagsak totally. Pinapatanggal yung sticker, yung wiper ko, at saka yung sa likod din na yung dating may-ari nito yung naglagay nun. Sticker din siya. So, ayan. Na, ewan ko para pang light yata yun kapag ka nakapatay sa likod. Pinapatanggal, hanggang 4 lang sila. Balik na naman ako bukas. So, wala akong mga major na mali. So, at least, diba, happy tayo na wala tayong mga major na mali. Katulad ng kunyari, palitan yung sa gulong, yung alignment, mga gastos pa yan, ay wala akong gagastusin. So ayan, experience ko na kung paano magsarili na magpa-syaken, magpa-maintenance ng sasakyan dito sa Japan. Kasi pagka pinagawa ko to sa mga talyer, aabutin ako ng 12 kalapad. Pero ang binayaran ko lang ngayong araw is 3 lapad at 7,000. Imagine, mga 9 na lapad ang naitipid ko. My God! Kaso nga lang, ayan nga, dumi lang ng kamay ko. Kasi ako lahat nagbukas, pinakita ko yung mga, syempre titignan lahat kung yung sa harap, bubuksan yun. Tapos ikaw dapat bubukas nun, hindi sila. Actually, madumi yung kamay ko kanina pa, na linisan ko na yun, pero meron pa natira. So ngayon, pupunta ako City Hall, hihiram pa ako ng isa dahil babalik pa ako ulit bukas. Pero at least, positive dahil
na-extend ko ang aking sasakyan at pwede ko nang gamitin at ang mura-mura lang. Ay nako, hindi naman pala sila yung wiper ko. Ito, inayos ko na. Ang dumi ng kamay ko, kadiri. Bibili na sana ako. Nandito na ako sa, ayan o, sa Daiwa House Group dito sa Royal Home Center. Tapos nakita ko, kasi tinanggal ko nga yung size para malaman ko. Walang yan ano lang pala siya. Hindi siya nakalagay ng maayos. Kaya parang akala nyo sira. Tignan nyo naman, gumagana na. Oh, maayos na. Oh. My God. Bakit hindi nakasama kung kailan pa inspection ng aking sasakyan? Ayan, tuloy hindi ako inabot. Malas ko naman. Magbabayad pa ako ng extension for the plate number. Anyways, ayan, ako nag-ayos na lang mismo. Dumi tuloy ng kamay ko. Taong grasa. Ganito ang mangyayari kapag kayo ang nag-aasikaso ng inyong sasakyan. Ayan. Para na kung ano. At least, may alam sa kotse. Diba? Alam ko lahat. Yung mga pagtingin-tingin ng mga oil na yan, alam ko yan. Yung brake fluid, kung kulang na ba. Yung mga disc, kung masyado na bang nagamit. Yung brake disc, yung mga yan. So, punta muna ako sa City Hall. Hindi na ako bibili. At least less gastos. Kasi medyo price din yan ha. Ang isang piraso, 3,200. Yung isa naman, mga 1,500. Mga 4,000 din. Ganon. So, eto na. Na-extend ko na tong carry number o tong plate number. Inabot na ako ng gabi. Kasi actually, nung nanghihiram ako ng plate number sa kanila kahapon, sinabi nila sa akin, 2 days daw na na hanggang 2 days daw pwedeng makahiram sa halagang 750. Ngayon, nagreklamo naman ako. Hindi naman na siya nagreklamo. Nagsabi ako doon, nung binigay nila sa akin tong plate na to na, sabi ko, bakit po isang araw lang? Ang sabi niyo po sa akin, pwedeng 2 days. Kasi nga, syempre, hindi ko din alam, baka hindi, katulad ito, nangyari nga. Nagpa-shockin ako, nagpa-inspect ako ng sasakyan, may problema. Sila yung nag-decide na 1 day kasi sabi nila matatapos daw ang inspection sa 1 day. Eh ako nga, kinukuha ko na yung chance para 2 days. Di ko rin naman din alam kung may problema yung sasakyan ko kasi ako lang po nag-asikaso ng papashockin ko kasi nga masyadong mahal sa mga ibang sa ibang mga car company. Sa pakikipagpilitan ko na dapat 2 days ang binigay nila. Hindi na ako nagbayad. In-extend na lang ng another day. Eh, kung kahapon pa lang binigay na nila 2 days, eh di wala naman akong dapat babayaran, di ba? Gets niyo ba ako? So, nararamdaman niyo ba yung sinasabi ko? Tapos ito ang bumungad sa akin nung pagka-uwi ko sa bahay. Mga bago kong anak. So ayun, nung gabi, tinanggal ng mga anak ko yung stickers. Ikinuwento ko kasi na sayang kung wala palang stickers to. Tapos yung wiper ko nakakabit ng maayos at tapos sasana ako na isang buong araw. Buti na lang at tinulungan ako ng mga anak ko. O diba, kahit wala kang asawa, may mga anak naman akong maaasahan. So ayan, ready na ako for tomorrow. Sure na ako na pasado tong car namin.